Okay, so ito po yung view mula dito sa gitna. So makikita nyo po dito, Tagaytay po yan. Yan, yung patag na yan. Tagaytay po yan. Then, that's Taal Lake. And yung paligid. Yan po, tabing-tabing kalsada siya. Medyo sumukal na nga lang, oh. So, hanggang dun pa po yan, hanggang dun sa may saging na yun, sa likod. Hello, good day po. So, ito po yung live feed pero recorded po ito na demonstration kung gaano po ito kaganda yung place. Gaano kalapit sa lahat. So, ito po yung property po kasi nasa Barangay Hall. So, ito napakalinaw po nito kasi i-detail ko po talaga lahat. So, yung property po kasi is dito po siya sa may Lipa Countryside Estate. Yan. So, yung exact pin po niya is ito. Yan. And then, directions tayo papunta sa Balete exit kasi Balete exit po yung yung pinakamalapit na expressway exit entrance mula and galing sa property. So, dito po ay 7 minutes or 3.5 kilometers. Pero normally, pag po ako pumupunta dito, pag kinakalculate ko, mula Balete exit, kasi ito po yung Balete exit po. Ayan. Mula po dyan, papunta dito sa property, inabot lang ako ng 3 to 4 minutes drive. In actual po yon. So, yung recorded naman ni Google is 7 minutes. So, average po nila yan. So, estimated po yan. Pero in actual po, 3 to 4 minutes drive po ako. Hindi naman po ako ganun kabilis tumakbo kasi malapit lang po talaga yung property. And then, malapit na rin po siya sa SNR, Levittown, and then, yan, yung uptown na yan, ng Levittown. Malapit na rin po siya, may bypass road na rin po. Kung makikita nyo po, itong pael na yan, bypass road po yan, papunta dito sa City Hall. Yan po, may exit na City Hall, sa likod sa SM. So, napakagandang location po to. Lahat po talaga within a minutes, couple of minutes away lang. So, napakagandang place po, very ideal. Kasi ito pong lugar na to, countryside, is, yan po, may mga, makikita nyo yung mga bahay dyan, is mga bakasyonan talaga. So, hindi siya too much crowded, hindi rin naman liblib. Napakagandang location po talaga. Balance na balance po, very ideal. And alam na alam po yan ng mga property investor na kapag bulaknin ang pinag-uusapan, talagang pinaghahanap po talaga ang mga broker and sales agent ng for sale na property sa Bulacnin. So, yun po. Sana po naging malinaw. Ayan po. Alisin ko na. Sana po naging malinaw. And kung may katanungan po kayo, i-message nyo lang po ako sa aking page. Thank you.
Ayan, good day po sa inyo lahat. Si Nathan po ito and welcome po sa bagong video. Ito po yung fini-feature ko po ngayon is 750 square meter. Located po ito in Barangay Bulacnin, Lipa City, Batangas. So mga 2 to 3 minutes drive lang mula sa Star Toll Balete exit, Star Toll Batangas. Basta 2 to 3 minutes lang drive from Expressway or Balete exit. Then ilang minutes lang to drive to SNR. Sa lahat po ng mga necessities like groceries, market, church, everything, malapit lang po talaga. So ito pong area is 750 square meter. Clean title po ito. Along Barangay Road po yan. Nakikita nyo po yan. Oh. So ganito po yung terrain niya. Yung feature po ng lupa is mula sa kalsada pa ganun. Pa-slide ng konting taas lang dito. And then nandito ako sa gitna ngayon. Kaya ito yung view. So mas maganda kasi ang pinakalikod pa po niya. Lampas pa po nung saging na yan eh. So kita nyo mataas pa po. Kung dyan ko po kukunin yung view, mas lalong kitang-kita na. And also, kapag po, yan, kagaya nitong katabi, kapag po ganyan ang pinagawa ninyong bahay, so, two-story house, mas talagang salong-salon yung view ng paligid ng Taal Lake, Tagaytay, and yung vicinity ng Lipa at Balete. Matatanaw nyo talaga. So, yun po, weather po dito, ang weather po ay, pag sinabi pong Lipa, semi-Tagaytay po yan. Kaya makikita nyo halos almost level kami sa Tagaytay. Tagalipa po kami, Tagalipa rin po ako kasi, kaya, alam po namin pagka cold season dito sa atin sa Pilipinas, malamig din po talaga dito sa Lipa. And of course, Lipa is a 1 hour drive, a little more from Manila. Normally 1 hour ko po nakukuha yung drive eh. So yan po, mag-iikot ako ng konti na lang, hindi ko kapakakahabain. So yung ano nga po ng lupa, terrain niya, is ganyan. So mula ganyan, yan po yung angle niya. Then flat dito, then le-level na sa kalsada. Kalsada na po kasi itong part na may mga dayami or damo. And then, yun nga po, ano magandang gawin dito? Rest house. Yan po, makita nyo, rest house din po yan. May isang kubo doon sa taas doon, nagtayo lang din ng rest house. Tanaw nyo yung buong paligid. Itong bahay dito, bagong ginagawa pa. Bakasyon na lang din po. So, tahimik ka ho kasi dito. Very ideal po ito sa mga retirement, rest house, ganyan. O gusto nyo ng bahay, ayaw nyo ng masyadong crowded, hindi rin naman kakunti. Basta nasa balancing lang po, volume ng mga nakatira. Of course, hindi po ito, baka sabihin nyo po, walang tao dito. May tao po yan po, bahayan nga po yung likod niyan eh. Bahay po yan, mga residente po. So bago po naman dumating dito, may mga private farm, so mix ng mga private farm, residente. Then ang unang-unang kantong dadaanan is barangay hall, mga tindahan, sari-sari store. Meron ding mechanic service sa kanto na kaibigan ko rin. And matagal na rin po talaga akong tumira dito sa Bulacnin mula high school pa po. Ayan po, isa po to sa kaibigan at aking ninong. Yan po ay taga Bulacnin. So ilan na rin po ang actually yung client namin na nakabili dito. Isa na to si Ma'am Michelle and si Romeo. And then sa baba ay dito pala si Ma'am ano nga to? Teka, si Ma'am Marilu. Yun. Oo, yung pinakakantong yun. Magkapatid din na Miss Santina. Tapos doon sa baba. So mga lima na pong client ang nakabili na po sa amin dito sa napakagandang lugar ng countryside. So, yan. Ito yung isang street. May clubhouse po dati dito pero hindi na siya okay pa rin. So, tuloy pa rin pala. So, may tao sa clubhouse. Ayun. So doon po ang daan ng clubhouse pababa. So mamaya, pwede rin po dito kasi ang kanto niyang pagkaliwa clubhouse, sa lubong din po siya dito. And papunta rito, ito po ay papunta ito yung main gate, yung pinakadulo yung main gate lang. Mukha lang siya malayo kasi naka widescreen ako pero malapit lang yan. Tapos pagkanan nyo po yun, papuntang highway na po yun. Then pag highway nyo, pagkanan, sa barangay hall, ano na po yan, papunta na ng Star Toll, papunta ng SNR, papunta ng Levitan, papunta ng Lipa, ng SM, ayun, sa uptown ng Lipa. So yan po ang view mula dito sa road. So yun po, kaya po siya overlooking talaga kasi po yung face niya ay sa overlook tapos nasa elevated po yung lupa niya. Kaya po napakagandang, kagaya po ng ginawa niya, napakagandang tayon talaga ng bahay. Semi-resort pwede rin po talaga. Airbnb pwede rin po. Ayan, so ikakat ko na po at yung ibang mga clips na lang po ang inyong panoorin. At dun po sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa mga interesado, i-message nyo lang po dito ako sa aking page
or kontakin nyo po ako sa aking mobile number na 0936-954-0107. Yun po ay number ko, registered sa Globe, Viber, and WhatsApp. So ayun pa, by the way, ito yung poste. Yung poste na to. So nasa mga 22 to 24 meters wide yung frontage na. So around nandito yung muhon. Straight siya pa ganun doon sa may saging na yun. So malawak po yung lote. And 750 square meter po yung cut niya. Ayan, so bago ko po i-cut yung video, lalakad lang tayo ng konti dito. Makita nyo, may bagong ginagawang bahay. Kahit dito sa kalsada, overlooking view po. Yun, makita nyo yung overlooking, yung silhouette sa background. Ayan. Tapos yung mga poste ng ano man to, foxtail. Alam ko tawag dito foxtail palm tree. Ayan. Masukan lang nga lang. Siguro next visit nyo pag nag-tripping kayo dito or nag-view, malinis ito, papalinis po namin to ni ma'am. So yun po, maraming salamat po sa nanonood. Maraming salamat po sa inyong time kung nanood po kayo hanggang dulo. Thank you po talaga. Kung may time po kayo, a little request po, please follow and subscribe po dito sa aking page sa Murang Farmland sa Batangas, Laguna, Quezon, and sa aking YouTube channel, Nathan's Farm Vlogs. Nathan's Farm Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.